Professor Danilo Arao, magandang gabi sir, live tayo sa Bombo Radio Kalibo at sa Facebook Live. Good evening, Professor. Yeah, maraming salamat din po at kadayang gabi po sa inyong lahat. Oo, yes sir. So kanina tinalakay itong impeachment no kay Pangulong Bongbong Marcos, yung isang impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. At yun nga no, parang talagang totally na pinawalang bisa na itong impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos. So ano yung reaksyon, ano yung pananaw? Tama lang ba yung naging desisyon ng ating mga mambabatas sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Sir Danilo? Sa aming palagay, hindi tama ito kasi wala talagang pagkakataon para busisiin yung substance. Napakabilis ng naging desisyon. Kasi pabor sila na sufficient in form pero insufficient naman daw in substance yung kay Marcos Jr. nga na impeachment complaint. Maintindihan natin na halimbawa lang kung mabilis na naibasura yung unang impeachment complaint kasi sa totoo lang medyo questionable talaga yung nilalaman lalo na meron pang mga pasaring na quote-unquote bangag daw ang Pangulo. Kaya lang yung pangalawang impeachment complaint regardless kung ano ang tingin ng mga tao sa Makabayan Bloc, kampi man sila rito o hindi matatawaran yung pananaliksik na ginawa at yung detalye na ibinigay para sabihin na maraming grounds for impeachment, lalo na may patungkol ito sa command responsibility sa flood control scandal. Akala ko ba nais natin na maungkat yung katotohanan tungkol sa iskandalong ito, tungkol sa pagnanakaw sa kabanang bayan, ito na sana yung pagkakataon para kay Marcos Jr. na ipaliwanag bakit nakalusot sa kanya yung mga questionable budget na napakaraming insertions, napakaraming allocables, di umano, bukod pa dun sa iba pang mga questionable gawin sa pambansang budget nitong mga nakaraang taon. Itong impeachment complaint sana o yung impeachment trial, ito na sana yung pagkakataon para makapagpaliwanag yung mismong Pangulo. Oo. Kasi pag nandyan na yan, sir, sa ano, no? Sa parang talagang sa plenary, no? Ng Kongreso, talagang bubusisiin yan lahat eh. Pag-uusapan yan, lahat yan, hahalongkatin yan lahat. At marami pang lalabas na mga kwento tungkol dyan sa ano, sa flood control anomaly kung nandyan na yan sa plenary ng Kongreso. Tama po yun. Kasi yung pamantayan naman sa sufficiency in substance has to do with, ang tanong lang naman simple Oo. may batayan ba at may pananaliksik pa na ginawa para subukang patunayan. Hindi pa tayo nag-a-ascribe ng guilt or innocence dun sa tao. Oo. Ang pinag-uusapan lang natin, may ebidensya bang pinapakita. Whether or not katanggap-tanggap o hindi yung ebidensya, what we cannot debate upon would be the fact na meron talaga na naroon. Ang pinakamainam sana ay dumaan, gaya ng nabanggit po ninyo sa plenaryo, para mas maraming mga kongresista yung magbubusisi dun po sa reklamo laban kay Marcos Jr. Oo. At saka pagkatapos doon sa plenary, yung talakayan, saka doon na magdidesisyon kung i-dismiss o itutuloy pa, i-endorse sa Senado yung impeachment. Pero malamang-lamang yan yung siguro yung yung proseso diyan eh. Tama po 'yon. Kasi iba pang usapin, gaya ng nabanggit ninyo, yung sa Senado, regardless, yung House of Representatives at saka yung Senado, numbers game naman po talaga yan. Oo. At kung sakali lang na boboto yung mga nasa Kongreso, yung Senado at saka Kamara de Representante, hindi batay sa nilang laman ng impeachment complaint, kundi batay sa kanilang loyalty kung kanino man, doon po talaga magkakatalo. At doon ma-expose yung mga tao for who they really are. Siguro yun din yung iniiwasan nila, kaya ura-urada gusto nilang i-dismiss na para wala nang public scrutiny na mangyayari. Correct. Ang problema niyan, wala nang public scrutiny pero yung public outcry mangyayari naman, lalo na't may okasyon
para i-commemorate yung ika-40 taon ng EDSA, People's Uprising noong 1986. Oo. So ano sa tingin mo, sir? Parang itong ano kasi itong yun, no, itong mga kongresista na ito, no, na pumatay, parang sila yung ano yung tumatay yung parang prosecutor kung halimbawa sa mga local court lang, no? Parang sila yung tumatay yung prosecutor. Tapos sila yung nagdi-dismiss ng ano, ng impeachment, parang ganyan. Anong kapalit yan, sir? Kasi bakit maraming mga kongresista na pumabor doon sa i-dismiss na yung impeachment? Sa tingin mo, may mga kapalit yan, sir? Kasi maraming pumabor na i-dismiss. Opo. Magandang tanong yan. Siyempre, kailangang mapatunayan kung merong kapalit. Kasi minsan yung umiikot-ikot na chismis ay may perang involved or may horse trading na ginawa, lalo na't mangyayari yung 2028 elections in about 2 years. So, 2 taon na lang naman yan eh. Pero yun na nga, kailangan talagang singilin at magpaliwanag ng mabuti yung mga bumoto para sa dismissal sa committee level pa lang ng impeachment complaint. Bakit hindi na pinaabot pa sa plenaryo para mas malaliman po sana yung pagbusisi? Ayaw nilang mabusisi, Oo. pero sila naman ngayon ang masisingil ng taong bayan.